everyone! Kamusta kayo mga kasimple? I'm here in my new kitchen. So welcome back to my channel. So for today's vlog, I'm going to cook sinukmani. So let's start cooking! Ito na mga kasimple ang mga kailangan natin para sa ating sinukmani. So ito lang, simple lang ang kanyang mga ingredients, of course. Ito na yung ating malagkit, sinaing ko na. Ayan, at gagamitin kong asukal ay panutsa. So panutsa, ito yung ating gagamitin. Ito yung ating gata. So umpisahan na natin mga kasimple ang ating gagawing recipe for today. So ayan mga kasimple, so ngayon ang gagamitin natin, syempre kailangan natin ng sandok at kailangan natin ng kawali. So, itong kawali ay paborito kong gamitin na kawali mga kasimple. Kaya pasensya na kayo. Ito palagi nakikita nyo sa vlog ko. So, ayun. Umpisahan na natin ang ating pagluluto ng ating sinukmani. So, ito mga kasimple, gagamitin natin ay 2 cans of coconut milk. Ayan, para mas sumarap yung ating sinukmani. Well, depende yung coconut milk mga kasimple sa dami ng lulutuin ninyo ha. So, yun sa akin kasi is konti lang. Parang 1/4 lang yata yung aming malagkit. Or more than 1/4 kasi yun nga. Tatlo lang kaming kakain na kasimple. So, hindi namin kailangan ng masyadong marami. So, ayan mga kasimple. Medyo mainit na. So, ilalagay na natin yung 2 cans of milk. At hayaan natin siyang kumulo. Tapos, itong panutsa, mga kasimple, yung isang nito, is dalawa siya magkatakip. So, susubukan muna natin yung isa kasi baka sumobrang tamis. So, isa lang muna yung ilalagay ko. Ayan. So, ito na mga kasimple yung kalahati nung magkatakip na panutsa. So, ilalagay na natin siya at hayaan na natin siyang matunaw. Ayan. Mas masarap kasi ang mga panutsa ilagay sa mga ganitong klase ng mga kakanin. Hayaan lang natin siyang matunaw, mga kasimple. Ayan, kumukulo-kulo na. Medyo hinaan lang natin ang apoy. At baka umapaw. Medyo lumiliit na yung ating panutsa. Natutunaw na siya. So, antayin lang natin na lumapot itong gata. Bago natin ilalagay yung ating malagkit. Minsan halu-haluin nyo rin siya mga kasimple ha, kasi baka umapaw. Ayan mga kasimple. Tunaw na yung ating panutsa. Lagyan natin siya ng ubi flavor mga kasimple. Magiging ubing sinukmani ito mga kasimple. Susunod na natin yung ating sinaing na malagkit. So, sinaing ko na to kanina. Ayan mga kasimple, isasahog na natin dito. Wow, ang sarap. Ayan. Halu-haluin nyo lang para lumapot. Hanggang sa maging ano na siya, mag-sticky na talaga.
Halu-haluin nyo lang. At lalagyan natin ng konting vanilla. Ayan. Huwag nyo lang masyadong lalakasan yung apoy, mga kasimple, kasi baka masunog sa ilalim. So, ayan, medyo nagiging sticky na siya. At saka yung sinaing na malagkit is huwag nyo masyadong lulutuin. Medyo half cook lang. Kasi dito maluluto pa rin siya eh. Itong recipe na itong mga kasimple is galing sa Lumban, Laguna. Ito yung masarap na kinakain namin pag umuwi kami ng Lumban, Laguna. Masarap siya kasi iba sila magluto. Talagang ano, yung medyo makunat-kunat, yung malagkit. At saka maraming gata. Hindi siya nakakasawang kainin. Yan. Masarap palang magluto sa bagong kitchen. Ito yung first vlog na nagluluto tayo, mga kasimple. First vlog in my new kitchen. Nakakangalay lang kasi maghalo ng maghalo eh. Pero hindi kasi pwedeng pabayaang hindi haluin dahil baka masunog yung ilalim. Pero pagkatapos naman ito is matitikman natin ang sarap. 'Di ba? Basta pinaghihirapan talaga masarap, 'di ba, mga kasimple? Mga isang araw po itong napaghahalo. Isang araw. So, malapot na. Pero kailangan pa natin siyang halu-haluin. Kasi para medyo kumunat-kunat pa yung malagkit. So, tsatsagain lang natin siya sa paghahalo. Hanggang makuha natin yung tamang kunat ng malagkit. Yan, mukha na siyang yummy, mga kasimple. Mga kasimple ang naghahalo, yung Master Chef. Master Chef! Yan, sa kanya ko nakuha ang recipe na to. Thank you, ha. Yan, yung asawa ko talaga, mga kasimple, ang expert sa pagluluto. Natututo na rin ako magluto dahil sa kanya. Sakto lang pala yung timpla niya, mga kasimple. Sakto lang yung isang kabiyak ng panutsa. Kasi konti lang naman yung malagkit. Makunat-kunat na siya. Masarap kasi ito talaga makunat. Ayan o, yung medyo naglalangis-langis na yung gata. At saka, ang advantage din ng ganitong luto, mga kasimple, is matagal siyang masira or mapanis. Kasi lutong-luto yung gata niya eh. So, kailangan talaga kabilaan ang paghalo, yung dalawang sandok ang gagamitin ninyo. Para even yung paghahalo. Kasi dumudula siya pag isang sandok lang, mga kasimple. Ayan, ang sarap na, ang sarap. Tikman ang ating ube sinukmani. So, this is it, mga kasimple. Ito na. This is the final destination. So, luto na siya. Pwede na natin siyang kainin. Pwede na natin siyang hanguin. Ayan. Makunat na. Ayan o, makunat na siya. Halos ayaw niya nang maghiwalay pag hinalo. So, yun yung, tamang texture nitong, sinukmani. Ayan, mga kasimple. Ayan. Tsaka naglalangis-langis siya. So, ayan. We're done. Tikman natin ang ating niluto, mga kasimple. Ito naman, mga kasimple, ang gagawin ko, yung coconut na nabili ko doon sa store is, isasangag-sangag natin. Ito yung gagawin nating toppings dito sa ating ube sinukmani. At katakam-takam ang kanyang lasa at itsura. Yan, halo-halo lang. Walang katapusang halo lang, mga kasimple. Ganyan talaga pag gusto natin kumain ng masarap.
Kailangan talagang pagtrabahuhan, 'di ba? Kailangan pagtiyagaan, mga kasimple. Ganun talaga ang life sa ating mga pagluluto. Di bali, malapit na nating matapos at tayo ay makakakain na rin ng ating masarap na recipe, ang ating ube sinukmani dessert. Huwag masyadong malakas ang apoy kasi masusunog. Medyo lang siya, medium heat. Ito na yung ating grated coconut. Ayan. Pwede na to, pang toppings natin. Ito yung latik natin, mga kasimple. So, ito na mga kasimple, lilipat na natin yung niluto nating ube sinukmani dito sa ating lalagyan. Ayan. Ano na talaga siya, oh. Talagang makunat siya, as in. Ayan. Wow, wow, wow. So, ayan siya, mga kasimple. Masarap na. Itsura pa lang, masarap na. Ayan, pantay lang natin. Para medyo maganda ang kanyang presentation. Nagmamantika siya kasi yung ating gata is lutong-luto talaga dahil niluto natin ng maigi. Ngayon, ilalagay naman natin yung ating dried coconut na parang ginawa nating sinangag-sangag natin kanina. So, ito yung toppings natin ngayon. Budbud natin dito. Ayan. Ayan, mga kasimple. Masarap na siya. O, ayan. So, ayan, mga kasimple. Perfect. So, tikman natin ngayon ang lasa. So, husgahan natin ang lasa ng ating sinukmani. Let's try. Try natin, mga kasimple. Wow! Ayan. So, ito na mga kasimple ang ating niluto, ube sinukmani. Ayan. So, tikman na natin kung ano ang lasa, kung tamang-tama lang yung ating nilagay na sugar. Yung ginamit natin is yung panutsa. Ayan. So, nilagyan natin ng grated dried coconut. Ayan, oh. Na nabili natin sa store. So, ayan, sinangag ko lang siya para may toppings. So, tikman natin. Medyo mainit pa, mga kasimple. Ang sarap. Ano na ang pangalan ko? Ang sarap talaga, promise, mga kasimple. Pwede nyo itong gawin. I tell you guys, masarap talaga. Masarap. Paghirapan nyo lang talagang haluin para kumunat talaga yung malagkit. Tapos lagyan nyo ng toppings. Itong latik. It's up to you. Pwede yung dried coconut na to or pwede kayong gumawa ng gata para maging latik. So, it's up to you. Depende yun sa inyo kung anong gusto nyo gawin. So, ayan. Ang sarap. Ang sarap, promise. Mga kasimple. Hindi ako mapapahiya. Please don't forget, mga kasimple, bago natin i-end ang video na to. Please like if you like this video, please. And don't forget to share and comment down below. And of course, subscribe if you haven't yet. And please hit the bell button para lagi kayong notified sa aking mga latest uploads. Please always follow me on my FB page at Simply Nancy. And of course, please visit my webpage at www.simplynancymarketing.com. Yun ang aking online business. So, thank you so much once again, mga kasimple, dahil gusto ko na talagang kumain, dahil ang sarap talaga niya. So,
Kakain na ako, and thank you once again for watching my video for today, and see you on my next vlog. Happy New Year everyone, and God bless always. Stay safe and stay healthy. Bye!